So, hi guys! So, magbibigay lang kami ng konting information na gusto namin i-share sa inyo dahil galing nga kami kanina sa LTFRB dahil nga kami ay magpapa-rehistro or magre-renew ng aming decision and ng aming sasakyan. So, after nga namin pumunta sa LTFRB sa East Ave branch, dumiretso kami sa LTFRB Kalayaan Avenue branch. So, wag na tayong magpatumpik-tumpik. Dahil ang video na ito ay para sa mga driver ng motor, SUV, ng PUJ, PUV, FX, taxi, bus, or kahit anong driver ka pa. Charot. And sa mga delivery riders, sa MC Taxi, sa Grab, Joyride, Lalamove, InDrive, so TNVS, and two wheels na mga hindi nakakuha ng fuel subsidy or nagpasa ng information sa link pero wala sila sa master lease at sa mga hindi nakahabol sa pag-register online para sa inyo tong video na to. So dahil ang aking asawa ay isang TNVS driver and ako ay isang operator or ako yung kanyang operator. And alam natin na mahal na ang fuel ngayon. I think nasa 100 plus na per liter. So, hindi lang mga riders or driver ang pwedeng makakuha ng fuel subsidy, pati na rin ang mga operator. Hindi lang operator ng TNVS, pati mga taxi, bus, jeep, kahit anong operator ka pa basta meron kang sasakyan. Owners or car owners, operators, ano ba tawag doon? So, since ako ay TNVS operator, ang requirements lang na dinala ko ay valid ID, ORCR, dalawa yan. So, ORCR, and then yung decision or kung meron kang CPC pa lang, or PA. So, lahat ng dadalhin mo ay photocopy, pero dalhin mo rin yung original. Okay? And then, sa mga riders na hindi nakapag-submit ng information sa link or hindi na nakahabol or wala sa master list pero nakapag-submit ng information sa link na binigay ng inyong mga ano ba tawag doon? Yung Grab, Lalamove, Joyride, InDrive or kahit ano pa yan na delivery app or MC Taxi, pwede kayong pumunta sa LTFRB. Kaninang mga status na nakuha kong information is ang mga nandun, kaya sila wala sa master list dahil, for example, sa Marikina Hub ng Grab, ang pinasa lang ni Grab kay LTFRB is 250 lang na MC Taxi and delivery riders. And then, ayun lang ang marireceive ni LTFRB. So, meron doon na nakasama namin kanina, nasa 298 siya. So, ang in-advise doon ni LTFRB, kailangan pumunta ni rider sa Grab Hub para isubmit yung pangalan niya kay LTFRB. And then si LTFRB, isasubmit or i-update yung pangalan niya sa DSWD. Okay? Hindi si LTFRB ang magbibigay ng subsidy, kundi si DSWD pa rin. Okay? Pero, if I were you, kung wala pa rin sa master list, yung pangalan mo, hindi ka nakapag-submit sa link, taxi driver ka man, jeepney driver, tricycle driver, or kahit anong driver ka, basta under ng LTFRB, public or private man yan, pumunta kayo sa LTFRB and ipasa nyo yung mga requirements nasa comment section yon, i-send ko or i-comment ko doon. Para dun pa lang, malalaman nyo na kung anong status nung inyong pangalan. So, once na nagpasa kayo sa LTFRB, kapag hindi agad nabigay sa inyo yung information or yung status, pagka-submit nyo ng requirements, tatawagan nila kayo or ita-text kung anong status ng inyong subsidy application. Kasi kailangan pa nilang i-verify yon sa mga TNVS like Grab, Joyride, Lalamove, InDrive, and then kung sa mga riders, sa mga delivery, like
parehas lang naman, di ba, yung sa 4 wheels. So, kailangan pa nilang i-verify yun doy. So, from LTFRB, i-verify nila sa Grab or etc. And then, once na okay yung inyong mga papers, yung application nyo, and then, isasubmit nila ulit yun kay LTFRB, and then si LTFRB ang magpapasa kay DSWD para i-update yung list. So, wag kayong mawawala ng pag-asa kung wala yung pangalan nyo dun sa master list, pero nag-submit kayo ng information nyo sa link, punta lang kayo sa LTFRB Kalayaan Avenue Branch. And then, ibibigay nila yung status kung talagang na-confirm yung registration nyo online, and then, kung kailangan yung pumunta ng hub. Okay? But, ayun yung mga instance and most of the riders status nung pumunta ako sa LTFRB kanina. So, yung iba nga, hindi na-submit yung application nila using the link. Kaya kailangan nilang magpasa ng hard copy requirements sa mismong LTFRB. And then, yung iba naman, pinapapunta sila sa mismong hub or sa Grab Joyride para i-check yung pangalan nila kung na-submit ito sa LTFRB going to DSWD. So, kung ayaw niyo pumunta sa sa LTFRB, pumunta kayo sa mga hub nyo. Designated hub. Kung Grab ka man, Grab Food ka, Move It ka, Joyride ka, or etc. So, pwede kayong pumunta sa mismong hub nyo and i-update yung list or i-update yung pangalan nyo para sa fuel subsidy. Para once na napunta yun kay LTFRB, si LTFRB na ang magpapasa kay DSWD, and then DSWD will update you and also the master list. So, if you have any question pa, pwede nyong i-comment and tatry namin i-answer. So, talagang nirush ko na tong video kasi para may i-upload na siya para tomorrow, maagang-maaga pumunta kayo kasi may pila. So, sa mga riders, MC taxis, ang requirements lang na kailangan is driver's license. So, i-photocopy nyo yon, 3 pirma, ilagay nyo yung phone number nyo, and kung Grab ba kayo, Move It ba kayo, Lalamove, so ilalagay nyo yun doon sa photocopy ng inyong driver's license. And then for the taxi or jeepney driver, FX driver, bus driver, or operators, nasa comment section yung inyong requirements. Okay? Nasa comment section, ilalagay ko yan. So, ayun lang. Kapag may question kayo or inquiries, pwede kayo mag-message dito sa page na to or mag-comment lang kayo and sasagutin ko yan isa-isa. Para kahit pa paano makatulong tayo sa ating mga riders, sa ating mga operators, sa ating mga drivers, dahil alam natin na talagang meron tayong fuel crisis ngayon and lahat ng bilihin damay-damay. Kaya dapat sa crisis na to, damay-damay din tayo, lahat tayo ay magtulungan. So, ito nga pala yung address, may 68 Kalayaan VCP Building. So, nasa 4th to 5th floor ang LTFRB. So, meron namang security dyan na mag-a-assist sa inyo. So, merong pila. So, mas maganda kung agahan nyo at abaan nyo ang inyong pasensya. So, ito yung building, 68 Kalayaan VCP. Pumasok lang kayo sa loob and maraming pila. Talagang kailangan ng matinding dasalan dito. Kaya kung may tanong, comment lang.